Sa sandaling ito ay makikitang naglabas si Leping ng imahe ng isang thousand-hand Buddha. At habang naglalakad siya patungo sa grupo nina Elder Boss ay sinabi niya sa mga ito na dapat nilang enjoyin ang susunod na mangyayari. Hindi naman magawang makasagot ng mga ito dahil sa sobrang kaba, at kasunod nga nito ay sinimulan na nga ni Leping ang kanyang gawain. Sa isang mabilis na kilos ay sunod-sunod na tumama sa mga ito ang hawak niyang tuwalya, at mabilis na tumataas ang hit rate sa kanila hanggang umabot pa nga ito ng 979 na hit sa ilang segundo lamang. Kaya dahil sa ginagawa niyang ito ay tila lalabas na ang kaluluwa ng tatlo, pero sa kabila nito ay parang sumasayaw lamang si Leping habang ginagawa ang lahat ng iyon. At bago matapos ang kanilang session ay mapapansin pa nga na tila naabot na ng mga ito ang sukdulan dahil sa ginagawa ni Leping. Samantala, nang mapansin ni Leping ang kanilang ekspresyon ay sinabi niya sa kanyang sarili na tila na-relax na ang kanilang katawan, kaya oras na para sa final move. At dito nga ay makikitang nagsitelsika na ang tatlo dahil sa ginawa niya sa kanila, pero sa kabila nito ay tila hindi naman nasaktan ang tatlo. Sa halip ay may satisfied na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ngayon ay wala ng mga malay. Sa pagkakita naman nito ay napangiti si Leping at naisip na hindi pa rin kumukupas ang kanyang mga kakayahan. Kasabay nito ay sinabi pa niya sa kanyang sarili na hanggat hindi ito isang klase ng pakikipaglaban ay kumpiyansa siya sa kanyang mga pang-araw-araw na kakayahan. Kaya dahil dito ay proud siya na naipakita niya sa kanyang mga kasamahan kung saan siya magaling. Samantala, sa bahay ni Leping ay makikitang dumating si Alpha. At habang pinagmamasdan ang bahay ni Leping ay sinabi nito na isa itong magandang pagkakataon dahil walang tao dito. Ang nilalang pala na ito ay hindi na si Alpha, dahil kasalukuyang kinokontrol ng ibang nilalang ang kanyang katawan. Habang iniisip naman niya ito ay bigla namang lumitaw ang isang notification, sinasabing ang karamihan ng kanyang mga items sa system ay kinuha na ni Leping. Kaya ngayong wala ito sa kanyang bahay, ay oras na para sakupin nila ang mismong base ng hero. Ang nilalang pala na kumokontrol ngayon kay Alpha ay isang player na nakatanggap din ng system na ginamit noon ni Leping na nag-udyok sa kanya noon na labanan ang Demon Queen. Samantala, matapos mabasa ang notification ay biglang nagkomento ang orihinal na Alpha at sinabi sa Peking Alpha na kailangan nitong mag-ingat dahil maraming mga hindi inaasahang malalakas na nilalang sa loob ng bahay ni Leping. Hindi naman naniwala ang player ng system at sa halip ay sinabi pa nga na kung anumang nilalang ang nasa loob ng bahay ay wala pa rin itong magagawa laban sa kanya dahil siya ay kasalukuyan ng isang 4-star Demon King. At sa kanyang palagay ay siya na ang pinakamalakas ngayon sa buong kontinenteng ito. Nagyabang pa ito at sinabi na maliban sa Demon Queen na si Elizabeth ay wala ng sinumang nilalang na maaaring magdulot sa kanya ng panganib. Pero habang sinasabi pa niya ito ay bigla namang lumitaw ang alagang aso ni Leping. Kaya agad siyang binalaan ni Alpha at sinabi na ang asong iyon ay si Wang Kai, at ang lakas nito ay pangalawa lamang sa Demon Queen na si Elizabeth. Kaya kailangan nilang mag-ingat dito. Habang nagugulat naman ang Peking Alpha sa kanyang narinig ay bigla naman siyang tinawag ni Wang Kai at tinanong siya kung saan siya nagtungo nitong mga huling araw dahil hindi niya siya nakikita. Binanggit din niya na mayroon siyang gustong sabihing importante sa kanya. Nagugulat namang tinanong ng Peking Alpha kung ano ang importanteng bagay na kailangan niyang sabihin sa kanya. Hindi naman kaagad ito ipinaliwanag ni Wang Kai at sa halip ay inutusan lamang siya na sumunod dahil nagsisimula na ang event sa loob ng bahay. Matapos namang makalayo ng kaunti ang munting aso ay naisip ng Peking Alpha na mukhang hindi pa napapansin nito na kinokontrol niya ngayon ang katawan ng Holy Sword. Kaya kung susundan niya ito ay malalaman pa niya ang mga mahalagang impormasyon may kinalaman kay Leping. Pagkatapos nito ay sumunod na siya patungo sa bahay. At matapos makarating sa pinto ay sandali silang tumayo doon, pero agad din siyang inutusan ng munting aso na buksan na ang pinto dahil kanina pa siya nag-aantay. Naiinis namang naisip ng Peking Alpha na ang mabahong aso na ito ay may lakas ng loob na utusan siya. Pero sa huli, ay wala na rin siyang nagawa kundi buksan na lamang ang pinto, at sinabi sa kanyang sarili na pagtitiisan pa niya ito dahil kailangan pa niya ang mga impormasyong pwede niyang makuha dito.
Pero sa kanyang pagkagulat, sa sandaling buksan niya ang pinto ay lumabas mula rito ang napakalakas na kapangyarihan. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung anong klaseng sitwasyon ito, dahil sa kanyang palagay ay isa itong space sa loob ng isang domain. Pero ang higit na mas nakakagulat para sa kanya ay ang mga napakalalakas na mga nilalang na tila nasa gitna ng isang digmaan. At habang pinagmamasdan pa nga niya ang mga ito ay napatanong siya sa kanyang sarili kung talaga nga bang ang legendary hero ay mayroong ganito kalaking puwersa na nakatago sa loob mismo ng kanyang bahay. Samantala, patuloy naman ang paglalaban ng mga chess pieces at maging ng mga go pieces sa isa't isa, na para bang ito ay digmaan sa pagitan nila. At habang nawawasak ang puwersa ng magkabilang panig ay bigla namang bumagsak mula sa itaas ang isang mahjong piece na agad dumurog sa isa sa mga piraso ng chess piece. Kasunod nito ay bumagsak pa ang ilan sa kanyang mga kasamahan, pero hindi nagtagal ay may sumipa sa isa sa mga ito na para bang paa ng isang elepante, at nagmula naman ito sa mga piraso ng go. Pero kalaunan ay bumuo ng isang linya ang mahjong piece na agad sumire sa piraso ng go na iyon. Pagkatapos nito ay sinimulan nilang paligiran ang grupo ng chess at go. Pero sa sandali ding iyon ay tumakas ang isang Jolan, na sinundan ng biglaang pagkawala ng mga grupo ng chess at go. Pagkatapos naman nito ay nagsimulang tumalon sa pagitan ng grupo ng mahjong ang Jolan. At habang ginagawa niya ito ay nagsimula itong tumawa, dahil sa paggawa niya ng kilos na ito ay nagsisimulang maglaho ang mga piraso ng mahjong, na para bang naglalaro siya ng dama. Pero hindi nagtagal ay biglang may umatake sa kanya na nagpangyaring maduraj siya sa ilang mga piraso. Ito pala ay kagagawan ng queen. At habang sinusuri pa nito ang paligid ay bigla namang may nagpakawala ng kanan patungo sa kanya. Kaya dahil dito ay naganap ang isang malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng queen. At habang gulat na pinagmamasdan ng Peking Alpha ang mga kaganapang ito ay napapatanong siya sa munting aso kung ano ang kanilang ginagawa. Bilang tugon naman ay sinabi ng munting aso na ito ang gusto niyang sabihin sa kanya kaya niya siya hinahanap, dahil nagaganap ngayon ang annual confirmation for the strongest indoor competition. Pero binanggit din niya na ang mga nasasaksihan niya ngayon ay isa pa lamang internal battle sa pagitan ng chess at card group, para magkaroon sila ng representante na kakatawan sa kanila sa magaganap na indoor competition. Ipinaliwanag pa niya na sa kompetisyon space na ito na kanyang ginawa ay lahat ng mga manlalaro ay pwedeng ibigay ang kanilang buong lakas sa pakikipaglaban sa isa't isa, dahil kahit masira pa ang kanilang kasalukuyang anyo ay muli pa rin silang mabubuo pagkatapos ng laban na parang walang nangyari. Binanggit din niya na ang mananalo sa laban na napapanood niya ngayon ang siyang magiging representative ng chess at card group para sa magaganap na kompetisyon. Labis namang nagulat ang Peking Alpha sa kanyang mga naririnig at nasasaksihan, kaya tinanong niya ang munting aso kung talaga nga bang ang lahat ng kanyang napanood ay para lamang sa isang spot sa kompetisyon. Tinanong din niya kung ilang grupo pa ang kasali sa kompetisyong iyon. Mahilig ka bang manood sa phone habang nasa labas? Ito ang gadget na hindi mo alam na kailangan mo. 3-in-1 Bluetooth speaker, power bank, at phone stand. HD sound para sa movie feels, hindi ka na malolobat. Hands-free pa habang nanonood at higit sa lahat napakamura pa. Check mo yung link sa description. Promise, sulit lahat to. Nagtataka namang tinanong siya ng munting aso kung nagiging makakalimutin na ba siya at, sa kanyang palagay, ay tila kakaiba ang kanyang ikanikilos. Pero sa huli ay binanggit din niya na masyado siyang tamad para ipaliwanag iyon sa kanya, kaya ipapakita na lamang niya iyon. Pagkatapos namang sabihin ito ay naglabas siya ng isang projector mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay inilabas niya ang isang screen kung saan makikita ang line-up ng mga kasali sa kompetisyon. At ang ilan nga sa mga nakita niya dito ay ang plant group, tool set, toy set, element group, electrical set, at iba pa. Sa pagkakita naman ng lahat ng ito ay labis na noindang ang Peking Alpha, dahil ang napanood pala niya kaninang napakatinding labanan ay parang dulo pa lamang ng lahat ng event na ito. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili kung gaano kalakas ang puwersa ng legendary hero, dahil ang mga impormasyon na kanyang nalalaman ngayon ay ngayon pa lamang lumabas. Kaya sa kanyang palagay ay tila masyado pa nilang minamaliit ang lakas ng kasalukuyang legendary hero.
Pagkatapos naman nito ay pinatay na ng munting aso ang projection, at habang ibinabalik niya ito sa kanyang katawan ay sinabi niya kay Alpha na hindi na niya kailangang pagdaanan ang ganitong qualification match dahil nag-reserve na siya ng isang spot para sa kanya. Dahil naman dito ay lalong nagulat si Alpha at napatanong kung talaga nga bang kasali siya sa indoor competition. Kinumpirma naman ito ng aso at sinabi na dahil siya ang organizer ng kompetisyon na ito ay natural lamang na kaya niyang gawin iyon. Binanggit din niya na bagamat hindi niya siya nakikita nitong mga huling araw, pero noong mga nakalipas na panahon ay lagi niya siyang pinagsisilbihan. Kaya binibigyan niya siya ng pagkakataon na makasali sa kompetisyon, sa gayon ay tuluyan na rin siyang makisalamuha at maging parte ng kanilang malaking pamilya ng tagapaglingkod ng legendary hero. Na-curious naman ang Peking Alpha kaya tinanong niya ang munting aso kung ano ang makukuha niya bilang reward kung sakaling manalo siya sa kompetisyon. Sinabi naman ng munting aso na iyon ay ang pagkakaroon ng pinakamataas na boses sa kanilang lahat. Napatanong naman si Alpha kung ano ang ibig sabihin nito, pero sa loob-loob niya ay sinasabi niya sa kanyang sarili na ang ibig sabihin siguro nito ay siya na ang magiging pinuno, at pwede na niyang utusan ang lahat ng mga tauhan ni Liping kapag nanalo siya sa kompetisyon. Samantala, habang iniisip pa niya ito ay bigla namang lumabas ang isang notification. At dito ay sinabi sa kanya ng system na siya, bilang player, ay kapag sumali siya sa kompetisyon na ito ay makakatanggap siya ng free super gems na may additional status bilang regalo mula sa system. Binanggit pa nito na ang mga players na katulad niya ay inirekomendang mag-participate dahil isa itong magandang oportunidad para masakop nila ang base camp ng legendary hero at mapasunod maging ang mga tauhan nito. Matapos namang mabasa ito ay nagulat ang Peking Alpha at nagtatakang napatanong kung talaga nga bang ibibigay lamang sa kanya ang super big gem na iyon, dahil sa kanyang pagkakatanda ay nasa pinakaitaas ng mga reward na pwede niyang makuha ang bagay na iyon. Kaya napatanong tuloy siya kung bakit napakagalante ng system pagdating sa kompetisyon na ito. Muli namang lumitaw ang system at sinabi sa kanya na sundin lamang ang mga instruction ng system. At sa tulong din ng blessings ng Super Gem ay mahihirapan siyang matalo ng kanyang mga kalaban sa kompetisyong ito. Binanggit din niya na kapag nasakop na nila ang lugar na ito ay hihintayin na lamang nila na bumalik dito ang kasalukuyang legendary hero at ang Demon Queen. Sa gayon ay sabay nilang tatapusin ang dalawa. Sa huli ay binanggit din ng system na pagbabayaran niya si Liping sa pagiging irresponsible nito at hindi pagsunod sa kanyang mga iniutos dito. Samantala, sa pagkabasa naman ng lahat ng ito ay tinanong ng Peking Alpha si Alpha kung ano ang kanyang opinyon may kinalaman sa lakas ng mga sasali sa kompetisyon. Agad naman itong tumugon at sinabi na wala rin siyang ideya sa lakas at kung sino-sino ang mga kasali. Pero habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla namang hinawakan siya sa balikat ng munting aso, na labis nitong ikinagulat. Sinabi pa nito na tigilan na niya ang pakikipag-usap sa kanyang sarili at magpasya na kaagad kung sasali ba talaga siya, dahil ang laban sa pagitan ng chess at card group ay malapit nang matapos. Pagkatapos namang sabihin ito ay naubos na nga ang oras ng timer, at sa sandaling iyon ay agad na huminto ang mga kasali at tumingin lahat sa direksyon ng munting aso. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa ang munting aso at binanggit na, ayon sa mga statistics ng naganap na laban, ang nanalo sa pagitan ng chess at card group at makakatanggap ng posisyon sa darating na kompetisyon ay walang iba kundi ang chess team. Sa pagkarinig naman nito ay agad na nagdiwang ang grupo, pero habang nagse-celebrate pa sila ay nagsimula ng magbago ang paligid at bumalik sa dating anyo nito. Samantala, ang Peking Alpha naman, matapos masaksihan ang lahat ng mga nangyari, ay naisip na bagamat hindi niya inaasahan ang lahat ng ito, pero kung ikukumpara sa harapang laban sa mga tauhan ni Liping ay mas mabuti pa ring sumali sa kompetisyong ito. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na dahil taglay niya ang lakas ng isang 4-star Demon King, dagdag pa ang blessing ng Super Gem mula sa system, ay imposible siyang matalo sa darating na kompetisyon. Kaya, sa pagsasaisip ng lahat ng ito ay binanggit niya sa munting aso na nagpasya na siya na sasali siya sa kompetisyon. Pero sa sandali ding iyon ay nagulat siya dahil mayroon palang kausap na iba ang munting aso, at dito ay sinabi niya sa mga ito na pinapayagan nga niya silang sumali,
pero ang magaganap na kompetisyon ay hindi team battle kaya isa lamang ang pwedeng sumali sa kanila. Habang pinagmamasdan naman ng Peking Alpha ang grupong kausap ng munting aso ay napatanong siya sa kanyang sarili kung ang mga ito ba ang kilalang legendary elemental fairies na inakala ng lahat na naglaho na. Kasabay naman nito ay inutusan ng munting aso ang mga elemental fairies na magmadali at magtalaga na ng kanilang representative dahil kung hindi nila magagawa iyon ay baka ay disqualify niya sila sa kompetisyon. Sinabi naman ng Thunder Fairy na hindi kailangang mag-alala ni Boss Wang Kai dahil ang kanilang elemental group ay pwedeng magsanib at maging isa, kaya tinanong niya ang munting aso na kung gagawin ba nila iyon ay hindi na iyon labag sa mga rules. Bilang tugon naman ay sinabi ng munting aso na kung talagang magagawa nga nila ang kanilang sinasabi ay hahayaan niya silang sumali sa ganoong paraan. Ngumiti naman ang Thunder Fairy at sinabi na ipapakita niya sa kanya ngayon ang kanilang transformasyon. Kasunod nito ay nagsimula silang magtipon upang isagawa ang kanilang elemental synergy formation, at habang napupuno ng liwanag ang buong bahay ay gulat na gulat namang pinagmamasdan ng Peking Alpha ang lahat ng ito at napatanong sa kanyang sarili kung talaga nga bang pwedeng magsama ang magkakaibang elemento, dahil sa kanyang palagay ay hindi ito naaayon sa mga batas ng magic. Pero matapos mawala ang nakakasilaw na liwanag ay makikita na ang transformation ng mga ito na para bang wala namang nagbago, dahil binuhat lamang siya ng dalawa habang ang dalawa naman ay hinawakan lamang niya sa kanyang mga kamay. Kaya, sa pagkakita nito ay nagkaroon ng bad trip na ekspresyon ng Peking Alpha, na para bang labis na nasira ang kanyang araw dahil sa pag-aakala na makakakita siya ng kamanghamanghang bagay. Pero hindi tulad niya ay sinabi ng munting aso na pumasa na ang grupo ng elemental fairies at pwede na silang sumali sa ganitong paraan. Galit na galit namang tumugon ang Peking Alpha at sinabi sa munting aso na parang wala namang nangyari dahil limang nilalang pa rin ang mga ito. Kasabay naman nito ay biglang nagpakita ang isang notification, binabanggit sa kanya na mayroon siyang bagong side quest at ito ay hulihin ang mga elemental fairies. Sa gayon ay ma-upgrade ang kanyang elemental magic, at bilang reward ay matatanggap niya ang buong series ng Elemental Magic Collection. Sa pagkakita naman nito ay sinabi ng Peking Alpha sa kanyang sarili na, dahil sa bagong side quest na ito, ay kailangan lamang niyang hulihin ang mga elemental fairies sa oras ng kompetisyon at madidagdagan na naman ang kanyang lakas.